markets of Nigeria, Botswana and Kenya. The UAE's most popular morning show, The Business Breakfast, with Malcolm Taylor and Brandy Scott. Weekday mornings from 6 in association with Standard Chartered Bank, BMW Group Importers, and BASF. Tackling the world of sports every Saturday from 5. Join Tom Urquhart and friends on The Grill. 3 hours of banter, special guests, featured stars, and more than a few laughs. He's saying, can you ask Danny if the coach needs to be as fit as his student as well? No. The Grill, Saturdays from 5 p.m. in association with Barasti, where the game is always on. Exclusively on Dubai Eye 103.8. At Sun and Sam Sports, you can buy your favorite football jerseys like Manchester United, Chelsea, Barcelona, Real Madrid and more. And now personalize them by printing the league's official letters and numbers exclusively at Sun and Sam Sports stores in Dubai and Abu Dhabi. Funny people! The Middle East's first comic convention hits Dubai on April the 20th and the 21st. Mr. Ben's Costume Closet will be launching their cosplay and anime ranges. So come and see them in full regalia, where it's fun for all and all for fun. Where big kids and little kids can have a meeting of the minds. Mr. Ben's Costume Closet, live at the comic convention Dubai International Marine Club from April the 20th. Mr. Ben's, bringing your imagination to life. Visit MrBenDubai.com for all the details. Filipino Rhythm, brought to you by Al-Ansari Exchange. Depositing your labor guarantees just became quicker with Al-Ansari Exchange. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Basahin ko lang yung mga text messages yung mga nag-translate ng Kayod Marino para sa inyo. Sabi ni Isa, it means hard work for our family. I've struggles prayer from Mrs. Rodilia Batwit, housemaid, mother of 7 children, 10 years, one sponsor in Dubai. Isa naman, binasa ko na kanina, sacrifice work to reach the entire goal for loved ones. Isa naman, hard endeavor with love and sacrifice for you. Kali kay Mike, Sulueta, Regis, from Yasmal, Project Officer, Night Duty. Thanks, salute ako kay Sis Presi. Kilala mo to. Kayod Marino means siguro working hard in spite how risky the waves of struggles are. Galing waves of struggles are. Kasi Marino. And, okay. And sometimes we felt love is far from us where we are. We pass through it and still holding on for our loved ones and to our dreams. Gandang gabi sa lahat. I want to learn Tagalog. Uy, mali na to. I want to learn Tagalog but not able to find any place from Atik. Na nakapasok siya. So, El, anong tanong mo? We've been asking yung mga tagapakinig. Maraming salamat sa mga nagpa-participate. Nakakatuwa kayo kasi may efforts kayong ginagawa para ma-discover natin ano ba talaga ang English ng Kayod Marino. Ngayon, I'd like to know kay Daddy Blue. Although he answered briefly earlier on, balikan natin, Daddy Blue, ano sa inyo ang kahulugan o translation ng Kayod Marino para sa inyo? Okay, not necessarily the whole phrase, pero para sa akin, dahil kinukumpara kasi dahil ginamit yung marino. 'Di ba sa kahit saan, pag mga mission, yung mga work na parang imposible or pinakamahirap na mission, ito yung pinapadala. Marino. Oh, yung marino. Akala ko okay. Oo. Kayod Marino. Kanya-kanya interpretation. Sige. And you mentioned something about kabayo. Yung kayod kabayo, yung mga magkapatid. Marino, tao, kabayo, hayop. Parang mga workhorse sila. Okay, sige. Alright. Ngayon, si Beng naman, kasi itong mga, lahat naman tayo nagkakayod Marino dito para sa ating mga mahal sa buhay. So, Miss Beng, ano sa inyo ang kahulugan o translation kaya ng Kayod Marino? Bakit tinawag na Kayod Marino? Okay. Naaalala ko pa nung boyfriend lola ko. Kasi natanong ko sa kanya. Sabi niya kasi, Marino, kasi ito yung mga seaman, no? Okay. Nagtatrabaho sila sa... ang alam ko sa seaman, maraming asawa. Teka muna, nag-interpret ka na. Dapat ikaw magtanong. Kasama yun sa tanong. Bakit? Kasi mind mapping yan eh. Okay. Meron niyang susuong eh. Bakit Marino... Tapos sinabi mo, seaman. Ang alam ko sa seaman, maraming asawa per port. Sige, patapusin. So, bakit? Kahit Marino. Anong sabi ng lola nyo? So, kasi, yung mga seaman, especially yung oiler,
Kung ba yung oilet. Yung mga oil and gas dyan. Nagtitis. Sila kasi yung mahirap ang trabaho sa barko. Kaya ang sabi nun, sila yung kahit marino na nakadarang ba dun sa init. So, hindi sila pwede umalis hanggat hindi tapos yung trabaho. So, kahit marino, meaning, kailangan mong tiisin yung hirap nung trabaho mo. Tapos, and for my own kahit marino, and yun nga, dahil doon na rin siya inilagay sa mga nagtatrabaho sa barko na you are sa barko, you are away from the city life. So it's like giving up of your convenience. Okay. So yun. So kaya kasama na rin sa mga OFW kahit marino kasi sacrifice, we are giving up our convenience, our life para comfort zones. Yes, comfort zone para sa ating pamilya. So para sa akin ganun. So ikaw, kayod marino ka ba? Oo naman. Kayod marino. Kaya ngayon naging guest ng Feme, otherwise wala. Ano nga natin? Binavalidate ko lang sige. naman. Ano daw ba ang kinayod marino mo? Hindi, she gave up a lot of things. But anyway, sige, ikaw magsalita. First, you gave up yung to be away from the family. Yes. Diba? Yung distance. Yes. Diba? To think na Dalaga ako pa. lang naman ang kasama nila. So, and to think that two girls yun. So, a mother away from your daughters. So, di ba parang malaking talagang ano yun na. So, psychologically talagang ganon, sacrifice. Sacrifice yun. Tapos yun nga, being the breadwinner. So, talagang kahit marino na. Tapos sacrifice na giving up so many things of your life for your family's sake, and for the love of your family. Labor of love talaga siya. Galing ni Ate Guy talaga. Okay, si Ate Presi naman, si Vilma Santos. Ano naman? Mamaya, ano si Belvin? Ano naman kahulugan or translation sa inyo ng kayod marino? Para sa akin kasi, ang ibig sabihin ng kayod marino is, kasi ang marino, yun na nga, malayo ka Opo. no? Malayo ka sa kabihas nasa sa gitna ka ng dagat. Ang nakikita mo is endless. Endless yung horizon mo is endless, okay. 'di ba? Maganda. So ngayon, masasabing kayod marino kasi you don't know when are you supposed to stop helping, 'di ba? Hindi mo alam kung kailan ka dapat huminto sa pagtulong. Hindi mo alam kung may hangganan ba ang gagawin mong pagtulong. So, for me, ang kayod marino means to say you always have to give and you have to sacrifice and you have to face all the loneliness. You have to stand on your own. And sa kabila ng lahat ng iyon, nagbibigay ka pa rin. Marami kang sinasakripisyo sa sarili mo para sa pagmamahal mo sa pamilya mo at para sa lahat ng mga umaasa sa iyo. Okay. So, yun ang, para sa akin, yun ang kahulugan ko ng kayod marino. Malalim. Kamusta si Lucky? Napaka-seryoso. Siyempre, mahirap na nga kahit marino na nga. Tapos, so ano tawag natin kay Aba, kayo mga tagapakinig, kayo magsabi, ano ang boses ng ating isang guest. So, Mr. Melvin, kayo naman, ano ang kahulugan or direct translation perhaps sa buhay nyo ang kahit marino para sa inyo? Si Melvin kanina, sabi, aside from the Alumni Association, nagpaparal ka rin sarili mo? Bali, nag-aaral din yung dalawang anak ko rito. I mean, yung iba, outside your family, may tinutulungan ka? Dalawang sister ko. Tinutulungan mo? Anong courses naman mga ito? Bali, nakapagtapos na actually sa nurse. Wow. So, si Melvin, hindi lang as a club, representative, as a personal, kayod marino rin siya. Oo naman. Kaya tumangkad yan ng matangkad. Ano bang kayod marino sa'yo, Melvin? I think kayod marino, bali, kung ano yung nagagawa mo more than sa capable mong gawin. Okay. I mean, very simple thing na translation for kayod marino. Pero kung compare mo naman kasi yung kayod marino, bali, kung translation-wise, parang kinuha lang siya from before sa being a marine. Hindi siya biro-biro. Maging marine. Oo. So, parang ikinumpare siya na kahit marino. So, parang working as a marine is like totally hard.
So parang sinabi rin kanina, 'di ba, yung kahit kabayo, 'di ba, hindi biro maging kabayo na, 'di ba, mahihila ng mga ano. So parang kinuha lang siya parang sa translation ng mga ano. I wonder ba't hindi tawaging kayod OFW? 'Di ba? Mas maraming dinadaanan ng isang OFW. Pwede. Pero pangit no? Parang kayod OFW para sa inyo. Ano, pero hindi na nga tayo OFW, di ba? Overseas Filipino Investors. Akala ko Global Pinoy. Global Pinoy rin. Oo. Kasi Global Pinoy. Okay. May ano pala, banggitin ko lang sa Filipino Rhythm Dubai I 103.8 na page. Sabi ni Roella Sanchez Arlantico, good evening po sa lahat ng kabayas. Mabuhay ang Feme. Nice segment. More power sa inyo. Lungkot me here, buti nga may Dubai Eye. Yun, pwede nice. Kayang Kayod Marino workaholic. Pwede rin. Pwede din. Pero, okay. Kasi sabi ni sa Rodel Toralba Aquino, marine work, baba. Marine work. Okay, maraming salamat rin sa mga nag-post pa sa Filipino Written Dubai 103. Sorry, nag-break na rin ako ng rule ko. Pinasa ko sa Facebook. Pero lahat ng 4001 talang babasahin natin. Kaboses po niya si Pip. Ay! Hindi na kasama to ha. Kayod Marino means working hard for the sake of your family far away for them. Good evening everyone. Kayod Marino, achieving your dreams to the fullest with hard work and prayer. Tireless sacrifice for loved ones, priceless future from Dick Kasaklang. Sometimes we need to set aside ourselves just for our loved ones, just to give them all the needs they better future hard work key. Okay, kay Maricel. There is so many heroes and unsung heroes not only here and abroad like me. I've been helping my brothers and sisters, sending them all in school until they finish in college, make a family of their own. Until now, I'm still the one sending all their 4 children in college. Naman! Second generation. What's your name? My principles in life is when I'm gone someday, kakatakot naman to. When I'm gone someday, at least my legacy. My legacy. Legacy. We live on forever. Money is easy to look for, but the opportunity we gave for our for our loved ones is once in a lifetime. Mabuhay ka, Jess of Abu Dhabi. Taga Abu Dhabi siya. Ang galing naman nun. Pwedeng gawin ng ano yan, ng storya. Total, yung sinabi, meron ka pa bang babasahin? Ito pa, last one. It simply means to me as OFW, salute to all your guests. Mabuhay kayo tatlo. Sino siya? Wala, nakalagay God bless lang. God bless din sa'yo. So, Miss Pressy, yung kakasabi ni Jess ng Abu Dhabi, similar dun sa sinasabi mo kanina, kasi dati you have not been thinking of yourself, but lately, for some reason, ngayon gusto mo na ring alagaan yung sarili mo, correct? Yes. Bakit ka dumating sa point na ganito? Sabihin na rin natin na katulad na rin ng machine, di ba? Parang, ang katawan naman natin isa, di ba, parang makina rin. May kapaguran din tayo. At may expiry date din. So, kailangan mag-overall. Oo. Sa loob ng 27 years kong pagtatrabaho, nagkakaroon man ako ng pagkakataong umuwi or magpahinga. Pero, hindi pa rin sapat yun to regain my strength and everything. And, nakakaramdam na rin ng mga kakaiba na, kumbaga, sa mga pangangatawan natin, sa ating mga kalusugan. And ang puhunan lang naman ng lahat tayong mga nangingibang bansa is lakas lang natin. Lakas ng katawan natin, sharpness ng mind. Hindi pa rin naman ako nag-uulyanin, pero malayo pa. She's very sharp indeed. Yeah. Pero sabi nga, through the passing of the years, whatever work I have done is taking its toll on me na. Kaya I'm thinking of my future na rin. Okay. May hangganan talaga, no? Yes. Tama ba hangganan? Tama ba yun? Fight lang? Fight lang. So, anong ginagawa nyo ngayon? Nagsisave na rin kayo? Not only for the education ng mga pamangkin nyo, but also for yourself. Yes. Like, so far naman, kahit papaano, may nakapagpundar na rin ako ng bahay na matatawag kong talagang akin. Okay. At pati yung lupang kinatatayuan niya is akin na rin. Okay. May konting,
pagkasakahan kung sakali, umuwi ako. Galing. Pero I don't know the difference between a grass and a rice stalk. And yun pa rin. And yun, sa